Ang kwento natin ngayon ay si Pilandok at ang manok na nangingitlog ng ginto. Muling isinalaysay ni Victoria Año at guhit ni Cora D. Albano. Sakim at malupit si Dato Guzman. Inaangkin niya ang lahat ng maibigan. Inaangkin niya kahit ang ari-arian ng mga kawawa niyang sako. Mabagsik siyang magparusa sa sinumang tumutol at ayaw sumunod. At nananaginip si Dato Guzman ng isang malakit gintong sarimanok. Gusto ko ng gintong sarimanok, sabi ng Dato pagkagising. Gusto kong magpagawa ng pinakamalaki at pinakamagandang gintong sarimanok. Noon din, inutusan niya ang mga kawal. Kunin ang lahat ng ginto sa buong bayan. Hinakot ng mga kawal ang lahat ng ginto. Sinamsam nila ang mga suklay, ikaw, singsing, at iba pang alahas na may ginto. Sinamsam nila ang mga kasangkapan ng taong bayan na yari sa ginto. At ibinilanggo nila ang maraming mahihirap dahil walang maibigay na ginto. Nasaksihan ito ni Pilandok. Awang-awa si Pilandok sa taong bayan. At galit na galit siya kay Dato Guzman. Nag-isip siya ng paraan para matulungan ang taong bayan laban sa kalupitan ni Dato Guzman. Naisip niyang turuan ang kanyang manok na mangitlog ng mga butil ng ginto. May 4 na butil ng ginto siya. Isa-isa niyang ipinasok sa puwit ng manok ang 4 na butil ng ginto. Pagkaraan, tinuruan niya ang manok na ilabas ang ginto kapag tinapik. Matagal niyang sinanay ang alagang manok hanggang matuto itong mangitlog ng ginto. Nagpunta ngayon si Pilandok sa palasyo ni Dato Guzman. Inabutan niyang nakahiga sa ginto ang sakim at malupit na dato. "Sino ka?" Mabagsik na sigaw ng dato. "Kawal, palayasin ang pulubing ito." Magalang na nagpakilala si Pilandok. "Mahal na dato," sabi ni Pilandok. "Dala ko ang alaga kong manok na magbibigay sa inyo ng maraming ginto." Pinagtawanan ng dato si Pilandok. "Baliw ka ba? Paano kung magkakaginto sa alaga mong payat na manok?" Ngunit tinapik ni Pilandok ang manok at lumabas ang isang butil ng ginto. Nanlaki ang mata ng sakim na dato. Lumapit siya kay Pilandok at siya ang tumapik sa manok. Lumabas uli ang isang butil ng ginto. Magkano ang manok mo?" Sabik na tanong ng dato. "Ibibigay ko po ito sa inyo," magalang na sagot ni Pilandok. "Pero palayain ninyo ang mga bilanggo at isaulin ninyo ang mga gintong sinamsam ng mga kawal sa taong bayan." Nag-isip na mabuti ang dato at tinapik uli ang manok na pinok ni Pilandok. Lumabas ang 2 butil ng ginto. Umiral ang kasakiman ng dato at pumayag sa mga hiling ni Pilandok. Pinawalan noon din ang mga bilanggo. Iniutos din ng dato na ibalik sa taong bayan ang kanilang mga ginto. Bago umalis, itinuro pa ni Pilandok ang mga dapat gawin para mas maraming itlog na ginto ang lumabas sa manok. Dapat pabayaang mag-isa ang manok sa isang maganda at tahimik na silid. Dapat itong dulutan ng saganang pagkain, na tinupad agad ni Dato Guzman. Tinapik pa uli ng dato ang manok bago ito pakawalan sa silid, at lumabas ang 4 na butil ng ginto. Nang gabing iyon, muling nanaginip si Dato Guzman. Napanaginip niya ang mahiwagang manok at punong-puno ng ginto ang silid nito. Kaya maagang gumising si Dato Guzman at agad pinuntahan ang silid ng mahiwagang manok. Laking gulat niya pagpasok sa silid. Sa halip na ginto, puro dumi at tae ng manok ang silid. Hinuli niya ang manok at tinapik, pero walang gintong inilabas ang manok. Natai pa ang manok sa kamay ng dato. "Dakpin ngayon din si Pilandok," utos ni Dato Guzman sa mga kawal. Ngunit saan nakikita si Pilandok? Hanggang ngayon, hinahanap ng mga kawal ang matalinong may-ari ng manok na nangingitlog ng ginto. At dito natatapos ang